Para po sa ating scripture reading at buksan ang ating mga Biblia sa Hebrews, atin pong babasahin ng chapter 1 mula verse 1 hanggang verse 4. Hebrews chapter 1 verses 1 to 4. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God, and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. After making purifications for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Para po sa ating prayer for illumination, tawagin po natin si Brother Ezekiel. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos na langin. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na inilaan niyo po para sa amin upang kami ay magpahinga sa bawat kaabalahan namin sa mundong ito, sa trabaho, sa pag-aasikaso sa aming pamilya, sa pag-aaral, anuman po ang aming mga kaabalahan, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na aming tinanggap. Higit sa lahat, mas nagpapasalamat kami sa kapahingahan na mararanasan namin ngayon sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Hesukristo. Samahan niyo po kami sa pakikinig ng inyo pong mga salita at ang inyo pong banal na spirito ang mag-illuminate sa amin upang hindi po karunungan lamang ng tao ang aming mapakinggan, kundi marinig namin ng malakas ang boses ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng matapat na pangangaral. Kayo rin po ang magbigay sa amin ng understanding upang makita namin ang mga magagandang katotohanan ng inyo pong salita at umayon ang aming mga buhay sa inyo pong kalooban, sa inyo pong salita. At magningning nawa ang kaliwanagan ng Panginoong Hesukristo sa aming kalagitnaan, sa aming pong pakikinig. At gamitin nyo rin po ito para palakasin ang mga nangihina na mga mananana. At gamitin nyo rin po ito na tawagin ang mga wala pa sa inyo tungo sa kaligtasan. At sa lahat po ng aming accomplish sa na ito sa buong maghapon, ay sa inyo lamang po ang kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang Sabado po, na-invite po ako ng Antipolo Reformed Baptist Church para mag-Bible study sa kanilang iglesia. At ang biyahe ko po noon ay mula po Katipunan, nag-LRT po ako, so hanggang maganda na ngayon pagpupunta ng Antipolo hanggang Masinag na yung LRT. So, bumaba po ako ng SM Masinag para mag-lunch muna before pumunta dun sa church ng Antipolo. At nung po ako'y papasok ng SM Masinag, may nakita akong, I think, high school or college student na babae siya. At mayroon siyang kausap sa telepono na parang kinikilig siya. So, siguro makikipag-date ito o makikipagkita sa kanyang boyfriend or what. Kasi parang excited siya doon sa call na yon. So halos nakasabay ko siya sa pagpasok ng mall. And then, doon po sa gitna nung podium ng mall, mayroon palang parang boutique ng K-pop. Mga K-pop, mga picture, yung figure. Tapos yung girl na yon,
excited siya na makapagpa-picture dun sa figure ng Korean. Kung hindi ko po kilala, hindi naman po ako masyadong familiar sa mga K-pop star. Kilig na kilig siya at gustong-gusto niya yung makita yung figure ng kanyang iniidolo siguro, favorite niya siguro na K-pop yon at gustong-gusto agad niyang magpa-picture. So na-realize ko, hindi boyfriend yung kausap, siguro kaibigan na nagkikwento, pupunta na ako dito sa gallery na ito. Tuwang-tuwa siya nung nakita niya yung image nung K-pop na yon. Iniisip ko, of course, di ko magets, ba't katuwang-tuwa doon sa picture na yung picture lang yun. Pero iniisip ko, what if makita niya mismo yung taong yun, yung kung sino mang K-pop star na yun, siguro, yung kagalakan niya ay hindi makukumpara sa ibang mga joy. Sa ating pong pag-aaralan ngayon, kabaligtaran, sa mga mananampalataya na kinausap ng author ng Hebreo, naranasan na nila yung reality in Christ, pero gusto nilang bumalik doon sa imahe, sa anino ng katuparan o sa larawan. Buksan niyo po muli ang inyo pong mga Biblia, basahin po muli natin ang ating pag-aaralan na binasa na po sa English, basahin po natin sa Filipino version, Hebrews 1:1-4. Sabi po dito, noong unang panahon, verse 1, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Kaya ang kaninningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa sa kanila. Ang sulat po sa mga Hebreo ay pumapatungkol po yung pong subject ng letter nito or yung receiver ng letter na ito ay ito po yung mga Jewish people or mga Hudyo na naging mananampalataya. But because of different temptations, sufferings, persecution na nararanasan nila noong panahon na yon, mayroon silang temptation na manumbalik o bumalik sa relihiyong Judaism or yung religion ng Old Testament. At hindi lang po yun, while theological yung issue na yun, pero primarily, ang issue dito ay yung problem ng apostasy. Ilang chapters po yung dinil dito regarding apostasy or pagtalikod sa pananampalataya. At ang manunulat po, kung sino man po yung author nito, may nagsasabi po na si Luke, may nagsasabi po na si Pablo. Personally, leaning ako doon sa authorship kay Pablo, na mayroon siyang secretary. Pero kung sino man po yung author nito, yung pong author nito ay lumayo doon sa typical kung paano dapat magsulat noong panahon nila. Kasi kapag babasahin niyo po yung mga letters ni Apostle Paul, makikita nyo doon na mayroong greetings, nagpapakilala kung sino yung sender, sino yung receiver, at anong lugar yon, at mayroong pasasalamat. So yun yung typical kapag magsusulat sila nung time na yon. Subalit dito po sa ating mga binasa, yung unang bahagi ng sulat na ito, nawala po yung mga elements na yon, nawala yung thanksgiving, nawala yung greetings, dahil ang gusto pong gawin ng manunulat, dahil nga mayroong problem ng apostasy, pagbalik sa relihiyon ng lumang tipan, ang gustong gawin po ng manunulat ay ituon ang mga mananampalatayang ituon nila ang kanilang mga mata sa pinakamahalagang bagay, ang pinakamahalagang persona,
ang ating Panginoong Hesukristo. Gaya na ng nabanggit ko po kanina, mayroong tukso na manumbalik sila sa lumang tipan na relihiyon, ang Judaism. Hindi lang po yun, sinabi ng author sa verse 4 na mas mataas siya kaysa anghel, naging mas mataas siya kaysa anghel, dahil may tukso rin po ng pagsamba sa mga anghel. At hindi lang yun, gaya ng nabanggit ko rin, ang mas issue dito ay hindi lang theological na gusto nilang balikan yung lumang tipan, kundi yung spiritual problem nila ng panlalamig, pagtalikod, backsliding. Kaya ang ginawa ng manunulat na ito ay itinoon niya sila sa tanging lunas sa mga problemang ito. Ang modern church ngayon, kapag parang hindi na active yung mga members natin. So, ang gagawin ng mga pastor is, lagyan kasi natin ng mga group dynamics, pagalingin na, lalo dapat maganda yung music natin. Ganun yung modern church para, kung may nakikita nila na parang nanlalamig, hindi sila nagiging active. Pero dito po sa ating text, hindi po yun yung ginawa ng author. Kinancel nga niya yung mga normal elements ng isang letter, kundi itinoon agad niya sila sa napakahalagang revelation. At ito po ang kapahayagan ng persona, ng kaningningan, ng kagandahan ng Panginoong Hesukristo. Sabi po sa verse 2, "Subalit sa manghuling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan." Makikita po natin dito na ang pinakapunto ng sulat na ito ay ang pagiging mataas, ang fulfillment ng lumang tipan, na si Kristo ay mas mataas kaysa sa lumang tipan. Si Kristo ang katuparan ng lumang tipan. Kaya para hindi po manumbalik ang mga Kristiyanong Hudyo na ito sa Judaism, para hindi sila tumalikod sa pananampalataya, itinoon ng manunulat ang mga mananampalatayang ito sa kagandahan, sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa. Bagamat hindi naman po tayo kagaya ng mga sinusulatan, kung sino man po yung author nito, hindi naman siguro tayo wala naman siguro dito na natutokso na sumamba sa angels. Hindi naman ganun yung temptation. Wala rin naman siguro dito na temptation na bumalik tayo dun sa pag-aalay ng mga tupa. So, hindi naman siguro ganun yung ating mga temptation. Subalit, bagamat may pagkakaiba, pero nananatili po ang iba't ibang problema na kinakaharap natin bilang mga mananampalataya. Presence, ang kasalanan, ang remaining sin sa atin, may presence sila. Ang tukso na tumalikod sa pananampalataya, na ang ginagawa mo na lamang ay every Sunday is mere external, walang kagalakan, panlalamig sa pananampalataya na nakikita na wala kang prayer life, tinatamad kang magbasa ng Biblia, at ang isang na kahit tayo ay mananampalataya na, may temptation pa rin na ipunin natin ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa, na kapag tayo ay nagpakabanal, may pabor na ibibigay sa akin ng Diyos. Kaya kagaya po ng mga mananampalatayang ito, magkaiba yung situation, pero may same problem, yung problem ng panlalamig at pagtalikod. Ang tanging lunas lamang po sa lahat ng tukso natin, remaining sins, danger of apostasy, backsliding, ay ang kapahayagan ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Ito yung inuna ng manunulat na ito, ng author na ito. Ang ganda po nung sinabi ni Stuart Olyott, commenting on these verses. Sabi ni Stuart Olyott, "The antidote to every spiritual illness is a better sight of Christ. It is the medicine that cures all spiritual troubles."
At yun po yung pinaka-mensahe ng Hebreyo. Si Kristo ang panagot sa lahat ng uri ng ating panlalamig. Kaya po ang ating message for this morning, ang kapahayagan ng maluwalhating persona ng Panginoong Hesukristo ay ang tanging lunas sa lahat ng uri ng pagtalikod. Ang kapahayagan ng maluwalhating persona ng Panginoong Hesukristo ay ang tanging lunas sa lahat ng uri ng pagtalikod. The revelation of the glorious person of the Lord Jesus Christ is the sole remedy for all forms of apostasy. Si Kristo po ang panagot. Si Kristo ang lunas sa ating mga panlalamig. Tayo pong mga tao ay mabilis masatisfy. Sin, materialism, hindi anti-pleasure ang Panginoon. Subalit, dahil sa kasalanan, dahil sa mga naiiwanan pang mga kasalanan, mas pinipili natin yung mga maliliit na pleasure kesa doon sa pleasure na ino-offer mismo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito po ay warning at the same time encouragement. Ano yung pleasure mo? Ano yung panagot mo sa iyong kalungkutan, sa iyong pagtalikod? Dalawang bagay po ang ating titingnan based sa mga verses na ito. Una, si Kristo bilang huling kapahayagan. Christ as the final revelation. Secondly, si Kristo bilang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Christ as the revelation of the glory of God. So tingnan po muna natin yung unang bagay na sinabi dito ng author, Christ as the final revelation. Nagsimula po ang author sa kanyang sulat patungkol sa pagsasalita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita. Ipinapahayag niya ang kanyang sarili. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na revelation or kapahayagan. Sabi sa verse 1, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang ganda po nung bagamat maikli lang yon, pero ang dami pong details doon. Sabi doon, noong unang panahon, ito ay pumapatungkol sa at least kay Adam, nung nagsalita ang Diyos kay Adam. So, yun yung simula no, na ang Diyos ay nagpahayag, nagsalita hanggang sa mga propeta, hanggang sa panahon ni David. So, yun yung sinasabi noong unang panahon, yung era ng Old Testament. Starting pa lang kay Adam, mayroon ng pagsasalita ang Diyos. Nagpahayag, nag-reveal ang Diyos ng kanyang kalooban. At sabi doon, sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon. So, yun yung mga propeta, mga patriarchs, sila Abraham at lahat ng mga Old Testament na binigyan ng kapahayagan ng Panginoon. At sabi rin doon, yung mahalagang mga detalye dito, sa iba't ibang paraan. So, kumpleto po yung detalye ng pagsasalita ng Panginoon. Yung time, kung kanino, at yung medium or yung means. Sabi doon, nagsalita ang Panginoon sa iba't ibang paraan. Ito ay sa pamamagitan, at least in the Old Testament, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, vision, mga pangitain, prophecy, even sacrifices, yun po ay revelation din yun, events, psalm, proverbs, etc. So iba't iba yung paraan ng Panginoon ng kanyang pagsasalita. Nabanggit ko kanina, si Adam, Genesis 3:8, nakipag-usap ang Diyos kay Adan in the cool of the day. So nagpahayag, nag-reveal siya ng kanyang kalooban. Kay Abraham through vision. James 2:23, makikita niyo po yan. Si Jacob through dreams at kay Moses, Exodus 33 verse 11. So, may iba't ibang paraan na nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga tao. Pero specify rin doon sa last part, sa iba't ibang paraan,
sa pamamagitan ng mga propeta. Well, hindi naman po lahat ng nakatanggap ng revelation ng Diyos ay mga prophets, pero inilagay po sila sa category as prophet. Kategorya kaya siguro, di ba, sa New Testament, mababasa nyo na Law and the Prophets. Yun ay category ng official revelation, or ito lang yung salita ng Diyos. Dahil kaya I kinategorize lang as prophet, bagamat hindi lahat ay prophets, dahil ito yung panahon kung saan nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. So yun po ay dakila na, great na yun, dahil ang Diyos ang nagsalita sa kanila sa iba't ibang paraan. Pero doon, sinabi rin po ng ating text, may contrast. Well, sabi ng author, noong unang panahon, nagsalita ang Diyos sa mga propeta, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Pero pagdating doon sa sunod na mga salita, sabi ng author, subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng anak. Pansinin niyo po yung contrast. So sinabi na nagsalita ang Diyos, yung word na contrast, subalit, but, may makikita tayo dito na may pagkakapareho ang revelation ng Old Testament at ng yung in the last days. So mayroong pagkakapareho. Ang pagkakapareho, ito po yung mahalagang pagkakapareho. Parehas ng kapahayagan ay galing sa Diyos. So yun yung pagkakapareho nila. Parehas na galing sa Diyos. So, pero may pagkakaiba rin po. Kung sa lumang tipan, sa pamamagitan ng mga prophets, sa pamamagitan ng iba't ibang mga paraan, symbol, sacrifices, typology, or yung anino, doon nagsasalita ang Panginoon para ipakita ang kanyang kalooban. Pero ang sabi ng author, sa mga huling araw na ito. So ang ganda po ng text na ito, yung mga kapatid natin na dispensationalist, na yung laging last days ay napaka-futuristic. Dito, nung panahon nila, last days na yon. According dito sa text na ito. So, in these last days, sa mga huling araw na ito, ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang kalooban, hindi sa pamamagitan ng mga sacrifices, hindi sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi sa pamamagitan ng anino, hindi sa pamamagitan ng tupa, kundi sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng totoong Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Ipinapakita po dito na ang lahat ng kapahayagan sa lumang tipan ay si Kristo ang katuparan. Hindi nagsalita ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng pagsasalita niya sa lumang tipan, kundi nilagyan ng laman. Tangible, nakikita. Pag binasa niyo po yung 1 John 1, pinapatunayan ni Apostle John yung kanyang pagiging apostle, na siya ay legitimate na apostle. Sabi ni John, nahawakan namin, narinig namin. Ibig sabihin, hindi lamang simbolo, hindi lamang anino, hindi lamang events, kundi totoong persona, yung revelation ng Diyos. At ito ang Panginoong Hesukristo. Kailangang sabihin at idiin po ito ng manunulat, dahil nga itinataas nila ang lumang tipan. Hindi lang yun, ginagamit nila ito sa kanilang pagtalikod. Natutokso sila na bumalik sa mga seremonya ng lumang tipan. Kaya ang point po natin dito, si Kristo ang katuparan ng mga kapahayagan sa lumang tipan, at ito rin po ang tanging paraan sa kaligtasan ng mga hinirang. At ito po ang ating tanging kaaliwan. Yung kapahayagan na bagamat tayo ay mga makasalanan, kinailangan na ang totoong Diyos ay magkatawang tao
upang tayo ay iligtas. Tayo ay mga uod, mga alikabok lamang kung ikukumpara sa majesty ng Panginoon. Pero sa kanyang biyaya, nagpahayag siya, hindi na sa pamamagitan ng anino, ng mga simbolo, ng mga pangyayari, kundi sa pamamagitan ng totoong persona. Nagkatawang tao ang Diyos. At ito po ang Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Heidelberg Catechism, what is your only comfort in life and in death? Ganda po ng question. Ano yung tangi mong kaaliwan sa buhay na ito at kamatayan? Well, nagbibigay naman ng comfort, yung mga material comfort, masarap na higaan, new gadget, magandang sasakyan, may mga ibinibigay ang comfort. So, in life, so pwede yun. Kaso, yung tanong is, what is your only comfort in life and in death? Ibig sabihin, kaya bang maging comfort natin ang masarap, magandang kama kapag tayo ay namatay na? At salvific po yung tanong na ito. Kaya ang sagot po ng Catechism, that I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. Yung comfort pala ng isang makasalanan, lahat ng mga tao, lalong-lalo kung sila ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang tanging kaaliwan, ang tanging comfort natin ay nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Gaya po ng sinabi ko kanina, bagamat hindi na tayo kagaya ng mga Hebreyo na may tukso na bumalik sa mga anino ng lumang tipan, pero maaari po tayong mahulog sa iba't ibang uri ng kasalanan dahil mas marami tayong pinapahalagahan kaysa sa Diyos at kay Kristo. Magandang reminder po ito sa atin. Ano ba ang mas pinapahalagahan mo? Ito ba ay career, reputation, romantic relationship? Ano yung mga bagay na umuubos sa iyong energy? Ano yung mga bagay na umuubos sa iyong finances? Ano yung mga bagay na umuubos sa iyong oras? Hindi po matutugunan ng mga bagay na ito ang iyong spiritual na pangangailangan. Ang tanging lunas sa ating kalagayan bilang mga kasalanan at kahit bilang mga mananampalataya na ay ang Panginoong Hesukristo. Kung may kinakausap ako dito ngayon, na lagi-lagi mong naririnig ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, wala kang excuse. Darating ang panahon na magiging Panginoon mo siya sa kanyang muling pagbalik. But not as Savior, but as Judge. Pero ito ay panahon ng biyaya. Bawat pangangaral ng Ebanghelyo ay mabiyayang kamay ng Diyos sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Ito lamang yung pwedeng pumunan sa butas, sa gap, sa puso mo. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. At sa atin naman po mga mananampalataya na ang hamon sa atin, kung ang lunas sa ating mga pagtalikod ay ang kapahayagan ni Kristo, kung ito pala yung sinasabi ng ating mga talata, palagian po nating gamitin ng tama ang mga paraan na itinakda niya upang makita natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Kung si Kristo yung paraan, yung lunas, pero si Kristo ay Diyos rin ng kaparaanan ng means. Nagbigay siya ng mga means para maranasan natin siya. At ngayon, hindi po ito sa pamamagitan ng panaginip, na mananaginip ka o titingin ka sa langit.
yung mga means na ginagamit ng Panginoong Hesukristo para maranasan natin siya, para makita natin ang kanyang kaluwalhatian. Ang tawag po natin dito ay mga ordinary means of grace. Bakit ordinary? Ibig sabihin, available to all Christian. At ito po yung Word of God, prayer, and sacraments. Yan yung mga means, mga paraan ng Panginoon upang maranasan natin siya in the Lord's Supper, sa pangangaral ng salita, sa pananalangin. Yan yung maliwanag, yan yung mga tangible, yan yung mga naririnig na kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Siguro may nag-iisip sa atin na mas dakila yung Old Testament people kasi nagsasalita directly ang Diyos sa kanila. Nagsalita directly ang Diyos kay Moses. Pagkalipat nga naman natin ng isang page, nagsalita ulit. Mapalad naman tong mga taong ito na laging nagsasalita ang Diyos. Pero, pag page po talaga, ay mabilis. Parang isipan mo, kinabukasan, nagsalita ulit. Hindi ganun. Napakatagal ng panahon bago mag-reveal ang Diyos. So, wag po nating isipin na greater sila sa atin. In fact, greater po tayo. Yan yung ibibigyan ng emphasis po ng author ng Hebreos sa mga susunod na mga talata. Pero makikita po natin na nakita ng lumang tipan si Kristo through types and shadows, through symbols, through shadows. Pero tayo, nakita natin mismo yung katuparan ng mga shadows na yon. Privilege tayo. At hindi lang ganun. Yung fulfillment na yun na inaantay nila ay nahahawakan natin at least in the Lord's Supper. Na nararamdaman natin, nararanasan natin physically. Sabi ni Stephen Charnock, they, Old Testament people, had the sun under a cloud. So sabi ni Charnock, yung Old Testament people, mayroon silang araw, pero mayroong ulap. Present yung araw, kaso may ulap. Sabi ni Charnock, we, New Testament people, have the sun at noonday in its glory. Yung ganda ng illustration na ginamit ni Charnock. Kung yung Old Testament, present sa kanila yung araw, pero mayroong nakatakip na ulap, in the New Testament, nakikita natin yung araw sa kanyang katanghaliang tapat. Dito po sa Pilipinas, hindi yun maganda at mainit po dito. Pero yung point dito ni Stephen Charnock, nakita na natin, nararanasan natin yung inaantay ng lumang tipan. Napaka-privilege natin. Yung Emmanuel of God, God with us, na-realize yan in the incarnation of Christ. He is the final, He is the revelation of God. Nakikita po natin ito sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagsamba, pananalangin, at sa mga sakramento. Gusto mong maranasan, makita ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo? Itulak mo ang iyong sarili papunta sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Yan yung simple, ordinaryo na mararanasan mo ang Panginoong Hesukristo, Christ as the final revelation. Second point, Christ as the revelation of the glory of God. Hindi lang sinabi ng author na si Christ na yung huling kapahayagan, hindi na magre-reveal ang Diyos, kaya hindi po tayo naniniwala sa mga modern prophets and apostles. Sinabi na dito na si Kristo ang final revelation. Pero hindi lang yon. Nagpatuloy po yung author na hindi lang siya final revelation, kundi siya mismo ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa verse 2, letter B, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay
na sa pamamagitan niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Pinapakita po dito na lahat ng kapangyarihan, heaven, earth, under earth, ay ibinigay kay Kristo mula langit hanggang sa sanlibutan. So, sabi ni Kuyper, walang square inch na hindi nagahari si Kristo. Walang square inch sa creation, heaven, earth, and even hell. Sabi ni Kuyper, walang katiting na molecules na hindi pinagaharian ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Matthew 28:18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. So, ang binabanggit po ditong lahat ng mga bagay, malinaw na lahat ng mga nilikha. Ito man ay nasa langit, ito man ay nasa lupa, lahat. At ipinapakita dito ng lahat ng bagay ay nilikha niya sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ibig sabihin lahat ay para sa nasa ilalim ng pangunguna ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Lahat ng bagay ay para sa Kanyang kaluwalhatian. At nagpatuloy po ang manunulat, verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas. At Kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ang gusto ko pong makita nyo dito, while sinasabi nung text natin na si Kristo ay totoong Diyos, He is the Creator, He is God, pero ang sinasabi po nung ating text, there is a sense na hindi lamang si Kristo katuparan ng lumang tipan, hindi lang sinasabi dito na si Christ yung fulfillment, kundi ano yung kind, ano yung uri ng revelation na ito. At malinaw dito na si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang tunay na larawan ng Diyos. Yun yung ina-affirm nung text. At itong Diyos na ito ay nagkatawang tao. So, while totoo na si Kristo ay Diyos, totoo yun, pero sinasabi rin ng ating text na yung Kanyang paghahari sa lahat ay hindi lang dahil siya ay Diyos lamang. Yung Kanyang paghahari ay conditioned sa Kanyang perfect obedience. Sabi doon sa text, pagkatapos, sabi doon, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, ibig sabihin yung Kanyang ginawa, yung Kanyang kamatayan, yung Kanyang resurrection, nung mangyari na yon, ang sabi doon, siya ay umupo sa kanan ng kapamahalaan sa kaitaasan. So yung Kanyang paghahari in all creation, sa church, sa sphere ng education, ng politics, sabi sa text natin, ay dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. He is the image of the invisible God. We cannot see the essence of God. Never nating makikita kung ano yung Diyos. But in Christ, we can see the glory of God dahil siya ay nag-incarnate, nagkatawang tao. Kaya ang point po natin, si Jesucristo ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos na naipakita sa Kanyang pagkakatawang tao at sa Kanyang tinapos na gawa. Again, kapag pinag-usapan yung malaking pagkakaiba ng Diyos at ng tao, never nating marireach yung eternal.
Hindi natin mai-imagine kung ano yung Diyos. Pero in God's condescension, nag-condescend siya, at yung kanyang ultimate condescension, yung ultimate na pagpapakababa ng Diyos ay noong nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Dahil sa sobrang taas at makapangyarihan ang Diyos, hindi natin makikita kung ano ang Diyos. But Christ, as the incarnate God, God in the flesh, makikita po natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos na ito ang nag-iingat ng whole creation, ng universe, ng lahat. Sabi nung text natin, pero tandaan niyo po, ang makapangyarihang Diyos na ito, ang Panginoong Hesukristo, ang nag-iingat sa mga mananampalataya, ang nag-iingat sa iglesia. He is the revelation of the glory of God. Kaya ang hamon po sa atin, si Kristo bilang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay ang katotohanan na dapat nagbibigay sa atin ng kalakasan at kagalakan kapag may panlalamig, may pagtalikod, backsliding. We can use that term. Huwag po tayong maging allergic sa term na yon. Hindi po natin sinasabi na nawawala ang kaligtasan. Pero reality po yan na mga nangyayari sa isang mananampalataya. May sinulat po si Joel Beeke. Nagbigay siya ng mga signs. Paano ba malalaman na tayo ay nasa apostasy na or may proseso ng apostasy? So hindi lamang po possible na hindi lang progressive yung sanctification, even yung apostasy ay reality sa atin. Sabi ni Joel Beeke, nag-warning siya, ano daw yung mga signs of apostasy? Sabi ni Beeke, coldness in prayer, panlalamig sa pananalangin, indifference under the word. Thirdly, growing inner corruptions. Na dati, medyo nag-iingat ka pang gawin ang specific sin na ito, pero nagpo-progress yung pag-ibig mo sa kasalanan. The love of the world. Declining love for believers. Ito po yung isang mabigat. Sign pala ng apostasy kapag hindi natin kayang ibigin ang kapwa mananampalataya. At naniniwala ako doon kasi yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Inibig niya ang kanyang mga kaibigan at ibinigay ang kanyang buhay. E kung ang isang mananampalataya ay hindi umiibig sa kapwa, na kapag may nakita kang mali sa iyong kasama sa iglesia, sa halip na i-confront mo siya ng may pag-ibig, eh ang ginagawa mo, chinichismis mo. Sabi dito, part yan ng apostasy. And lastly, sa sinulat ni Beeke, man-centered hopes. Nakasentro ka lang. Kailan kaya ako makakabili ng bahay? Kailan kaya ako makapagpakasal? Hindi naman po masama yung mga bagay na yon, pero kung yun na lamang ang naiisip mo na magbibigay sa iyo ng joy, na hanggang doon na lamang yung joy mo, ultimate joy mo, sign ng apostasy yun according to Joel Beeke. Kaya hinahamon po tayo ng author. Ano yung mga bagay? Babalik ako doon sa question ko kanina. Ano yung mga bagay na nagmo-motivate sa atin upang magpatuloy? Specifically sa pananampalataya. At walang iba, napaka-basic. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang maluwalhating persona. Ito lamang po ang panagot sa lahat ng uri ng ating pagtalikod. Ang kagandahan, ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Kapag ang isang lalaki ay nagtatrabaho sa ibang bansa at naiwanan niya ang kanyang pamilya dito, yung faithfulness ng lalaking yon is dependent
gustong-gusto niyang makikita ko muli yung mga anak, magiging faithful ako dito, hindi ako maglolo ko dito, dahil mahal ko yung aking asawa, dahil mahal ko ang aking anak. At one day, magkikita ulit kami. Yun yung, doon nakadepende yung faithfulness niya kung siya ay nasa ibang bansa. Ganun rin po tayo, yung faithfulness natin ngayon, ay sa katotohanan na naranasan na natin ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. At ito yung magmo-motivate sa atin to pursue holiness, to be salt and light. I think naikwento ko po ito. Si Viktor Frankl, siya po ay survivor ng Holocaust. Nung si Hitler ay binihag niya yung mga, galit siya sa mga Hudyo. Si Viktor Frankl ay isa po sa nakasurvive doon sa Holocaust. At ang sabi ni Viktor Frankl, makakasurvive ka doon sa Holocaust ngayon, hindi dahil physically fit ka. Malakas yung physical na katawan mo. Ang sabi ni Viktor Frankl, yung meaning, kaya yung book niya, A Man's Search for Meaning. Basta mayroon kang motivation, makakasurvive ka doon. At ang kanyang motivation, sabi niya, quote ko po yung sinabi niya, nung siya ay nagsasuffer sa Holocaust, sabi ni Viktor Frankl, "My mind still clung to the image of my wife. A thought crossed my mind. I didn't even know if she were still alive. I knew only one thing, which I have learned well by now. Love goes very far beyond the physical person of the beloved. It finds its deepest meaning in his spiritual being, his inner self, whether or not he is actually present, whether or not he is still alive at all, ceases somehow to be of importance." Sabi ni Frankl, ang naging motivation niya to survive is makita niya yung kanyang wife. Yung motivation niya, yung pag-iibig niya sa kanyang wife. Ay mas higit po doon ang motivation ng mga mananampalataya. Ang Diyos mismo na nagkatawang tao, ang kaluwalhatian at ang kagandahan ni Kristo. Ang kaluwalhatian ni Kristo, ang gamot, ang panagot, ang lunas sa lahat po ng ating pagtalikod at panlalamig. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa napakasimple, napaka-direct na mga salita mo dito po sa Hebrews 1, verses 1 to 4. Nakita namin na si Kristo ang final revelation, si Kristo ang kapahayagan ninyo, at si Kristo rin po ang panagot sa aming mga panlalamig. Bigyan niyo po kami ng biyaya kung kami po ay nanlalamig sa pananampalataya. Bigyan niyo po kami ng desire na lumapit sa inyo sa pamamagitan ng mga ordinaryong paraan. Ang pananalangin, ang inyong salita, ang sakramento. Bigyan niyo po kami ng grace na makita ang kaluwalhatian ni Kristo sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ito. Gamitin niyo rin po ang pangangaral na ito para po sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Mahabag po kayo sa mga tao na wala pa sa inyo sa aming kalagitnaan. Magligtas po kayo sa aming kalagitnaan. At kung kami man po ay nangihina, palakasin niyo po kami sa pamamagitan ng pagtingin sa kagandahan at kadakilaan ng aming Panginoong Hesukristo. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pangangaral na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.